Po ang ating Panginoon sa ating binasa ngayon at dito po tayo mag-aralan sa Hebrew chapter 4 verse 13, no? Isang talata lamang po ang ating tatalakayin. Subalit ito po ay may kinalaman po of course sa tinatawag po na living word, which is our Lord Jesus Christ, no? At napatunayan po natin dito po sa verse 14. Kaya dito po tayo sa verse 13 po, mga kapatid, no? Na ang sabi po dito, ni walang anumang nilalang na hindi mahayag sa kanyang paningin, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at bukas sa mga mata niya, na sa kanya tayo ay may pagsusulitan. So ang paksa natin ngayong oras na ito ay walang naitatago sa Diyos. No? Amen. Walang naitatago sa Diyos. Kasi maraming mga mananampalataya ngayon na parabagang ang tingin nila sa Panginoon ay katulad lang din po no, ng isang tao na kaya nilang pagtataguan, no, sa kanilang mga buhay. Walang naitatago sa Diyos ang ating paksa. Lahat ay lantad sa Diyos. No? Niniwala ba tayo na lantad lahat sa Diyos? Amen. So sa ating binasa lamang kanina, no? Ang sabi po ng ating kapatid na Pablo, ni walang anumang nilalang na hindi mahayag sa kanyang paningin, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at bukas sa mga mata niya, na nasa kanya tayo ay may pagsusulitan. Sino kanya ng Diyos? No? At ang Diyos ay hindi tulad ng tao na panlabas lang ang nakikita, no? So sa tao, kasi ang tao panlabas lamang po yung nakikita, mga kapatid, no? Nakikita ng tao ang anyo, ngunit nakikita ng Diyos ang puso. Eh, nakikita po ni Lord yung puso po natin, no? Itinuturo ng talatang ito na walang lihim sa Diyos, gawa, salita, isip, damdamin, at layunin ng puso. No, lahat po yan ay lantad po. Nakikita po yan ng ating Panginoon. Alam po niya yan, mga kapatid. So, number 1, sa ating pag-aaral, sabi po dito, walang anumang nilalang na hindi hayag sa kanyang paningin. Ang lahat nakikita dahil sa kaalaman ng Diyos. Hindi lamang po dahil sa kaalaman ng Diyos, kundi dahil din po sa kapangyarihan ng Diyos. So, nakikita po ng Diyos ang lahat na bagay, no, na ating ginagawa o mga bagay na sa ating paligid, sa lahat ng mga bagay na sa ating paligid, no? Alam po yan ng Diyos, nakikita po niya yan, no? Walang lihim na buhay sa Diyos, okay? At walang lihim na kasalanan sa Diyos, no? Alam po yan ni Lord kung tayo po ay nagkasala o hindi. Walang lihim sa Diyos ang pagdurusa ng tao. So alam din po yan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay nagdurusa, nagkaroon po ng long suffering, nagkaroon ng problema, suliranin, pagsubok po sa buhay. Alam ng Diyos kung nagbabasa ka o hindi. Alam din po yan ni Lord, no? Alam ng Diyos kung nagpipray ka o hindi. Alam ng Diyos kung active ka sa gawain niya. So dito makita ho natin na ang lahat ng mga bagay ay talagang lantad, no, sa paningin ng ating Panginoon. Nakikita niya, mga kapatid. Nabasahin po natin ang Kawikaan, Proverbs, no? Chapter 15, verse 3, sa Lumang Tipan po yun. Sabi po dito, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. No? Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Tingnan niyo po, nakikita po yan ni Lord, no? So ang tanong, may mata po ba si Lord? Amen, no? May mata po si Lord, no? No, hindi ho ito mata na literal na katulad yung mata natin, no? Ito po yung mata ng kapangyarihan, no, ng ating Panginoon. So, ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako. Malinaw po yun, no? So, sa Psalms chapter 131,
Sabi pa po dito, verse 1, sa wikang Tagalog, atin lamang po babasahin sa wikang Tagalog para mas lubos po natin na maintindihan, mga kapatid. Sabi po dito, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako, sabi po ni David, at nakilala ako. So, ibig sabihin, ang tao po ay sinisiyasat po yan ni Lord at nakikilala po ni Lord. No? Sabi po dito, tuloy natin, ang aking pagtindig, iyong naunawa ang aking pag-isip sa malayo. So, maging ang pagtayo po natin, no? At ang ating mga kaisipan, ay alam po yan ng ating Panginoon. Ano pa po? Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. So lahat po na lakad po natin, hindi lamang po kay David, kundi lahat po ng mga tao ay nakikilala po ni Lord yung lahat po nating lakad. No? Ang ating pamumuhay, ibig sabihin, no? Sapagkat wala pa ang salita sa aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. O tingnan niyo po, no? Wala pa sa dila po natin ang ating sasabihin, ngunit natatalastas na po ni Lord, alam na po ni Lord, no? Yung ating, ang sa isip po natin, alam na po ni Lord yung ating sasabihin. Ibig sabihin po, mga kapatid. So, ibig sabihin, makita ko natin dito na wala talaga na naitatago po sa Lord. No? Kaya ang paksa natin, walang naitatago sa Diyos. No? Jeremiah chapter 23 verse 4, sabi po dito, may makapagkukublibagang sinuman sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, sabi ng Panginoon. Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin po ay wala hong nakakubli, no? Wala nakakubli sa ating Panginoon. Lahat po yan ay hayag at lantad po, no, sa kanyang paningin. Alam ng Diyos ang isip natin, alam ng Diyos yung nasa dila natin na dapat natin sabihin, at walang sinumang makapagtatago sa ating Diyos. So, alam po yan ang ating Panginoon, sapagkat ang Diyos po natin ay pinaka makapangyarihan po sa lahat. No? So kung alam po ng Diyos, ibig sabihin po, dapat tayo ay gumawa ng ayon po, no, sa kalooban ng ating Panginoon. Ang Diyos ay pinaka makapangyarihan sa kaalaman. No? So malinaw po, ang sabi po sa unang saknong, walang anumang nilalang na hindi hayag sa kanyang paningin. No? Kaya po wala ho na itatago sa ating Panginoon. Number 2, ang ganap na paglalantad ng tao sa harap ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang sabi ho dito sa pangalawang saknong, ang lahat ng mga bagay ay hubad at bukas, no, sa paningin ng ating Panginoon. So lahat po na bagay ay hubad at bukas po. No? Ang buhay po natin, mga kapatid, ay alam po yan ng Diyos na nakikita po yan ni Lord. Kaya ho, ang kahulugan po nito, pag sinabing hubad, ibig sabihin, walang takip po yan sa ating Panginoon. Kahit takpan man natin yan ng anong mga bagay, alam pa rin po yan ni Lord, nakikita pa rin po yan ni Lord. No? Bukas, pag sinabing bukas, ibig sabihin lantad, hayag, nakikita, walang maitatago sa Panginoon. So, yun pong ibig sabihin ng hubad at bukas, mga kapatid, no? Walang maskara sa Diyos. Tama? Walang maskara sa Diyos. No? Nabagamat po may maskara ang baboy, nabagamat po may maskara ang tao, pero sa Diyos ay wala hong maskara, wala hong nakatakip. Ibig sabihin sa Panginoon, sapagkat nakita po niya lahat, kahit man anong takip po natin doon, nakikita po yan ni Lord dahil siya po ang Diyos na soberanong Diyos, siya ang Diyos na pinaka makapangyarihang Diyos. No? Walang pagkukunwari sa Diyos. No, nakikita po yan ni Lord. Nagkukunwari tayo hindi sa ating paglilingkod sa Kanya. Walang pagpapanggap sa Diyos. No, dapat ang paglilingkod po natin tunay at totoo, no? Sa harapan ng Panginoon, no? Nakikita nila ni Lord kung ikaw ay nagpapanggap o hindi, o tunay at totoo ang iyong paglilingkod sa Lord.
Hindi kayang itago ng tao ang laman ng puso sa Diyos. Tama po? Hindi kayang itago ng tao yan, no? Ang nilalaman ng kanyang puso. Hindi kayang itago ng tao ang kanyang isip, puso, at kaluluwa. No? Sapagkat ang sabi po dito, Ecclesiastes chapter 12 verse 4, sa wikang Tagalog, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So, malinaw po, no? Dadalhin talaga ni Lord, no? Ang bawat gawa ng tao, saan niya dadalhin? Sa kahatulan. No? Mabuti man yan, masama man yan ang ginagawa mo, no? Lahat po tayo ay merong tinatawag na pagsusulit po, no? Sa ating Panginoon, sapagkat wala hong nakakubli po sa Kanya, mga kapatid, no? Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa hatol. Okay? Now, Luke chapter 12 verse 2, basahin po natin, mga kapatid. Okay? Luke chapter 12 verse 2. Okay, babasahin po ni Sister Agnes, Luke chapter 12 verse 2. Datapot walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. Amen. Malinaw, no? So, sabi po ni Lord, ay walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman. No? Kaya po, di po ba may kasabihan na ang baho, sisingaw din po yan. Tama? Na ang usok ay sisingaw din po yan. Okay? Ang mabango ay talaga hong sisingaw yan. Hindi talaga yan maitatago, hindi talaga yan matatakpan, mga kapatid, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Kung anong buhay po natin ngayon, alam po yan ni Lord. Kung ano mga pagkukulang po natin, alam po yan ni Lord. Kaya po, lagi natin pinagpipray ng ating pagkukulang. Nawa ay laging pupunuan ng ating Panginoon. Walang natatago na hindi mahayag sa Diyos. Malinaw po yan, mga kapatid. No? Maging po ito sa nangyari po, no? Sa mga anak po ni Jesse. Tandaan po natin, si Jesse po ay tatay po ni David. No, may mga anak po si Jesse na matatangkad na si Eliab, isa po 'yan. At akala po ni Samuel ay yun na po yung tinawag ni Lord kasi matangkad, matipuno. Tapos sabi pa ng banal na kasulatan ay hindi lamang po siya matangkad, kundi maganda yung kanyang mukha, no? Pero anong sabi ni Lord sa kanya? Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, babasahin ko lamang po sa Tagalog, mga kapatid. Ang sabi po dito ni Lord, no? Kasi pinapahanap ni Lord kay Samuel kung sino talaga ay ihalal na bilang hari, no? Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, no? Yung sabi po ni Lord, kasi sa tao ang tinitingnan mukha, yung tangkad, no? Yung kanyang physical body, yung tinitingnan po ng tao. Sabi ni Lord, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So, ibig sabihin po, maganda po yung puso ni David, no? Kaysa lahat niyang mga kapatid. Nakita po yan ni Lord na bagamat po si David ay ginawa lamang po na para bagang utusan ng mga kapatid po niya at siya po ay isang nagpapastol ng tupa po ng kanyang magulang, ng kanyang ama. Subalit ito po nakita ng Panginoon, no? Na kung saan po ay napakaganda ang puso po ni David. May takot siya sa Diyos, naglilingkod po siya sa Lord, at malinaw po ang Diyos ay tumitingin sa puso ng isang tao, hindi sa panlabas na anyo, no, ng isang tao. Kaya po, malinaw po, no? Makikita ho natin, no, kapag ka ang isang anak po ng Diyos na naglilingkod sa Lord, ay makikita ho natin kung siya po ba talaga
ay naglilingkod, no, mula sa kanyang puso sa harapan ng ating Panginoon. Kasi ang isang mananampalataya, kapag ka ang kanyang paglilingkod ay galing sa puso, automatic na po yan, nandun na po kagad yan sa gawain ng Lord. Tama po? Hindi na po yan dapat sasabihan, hindi na po yan dapat na palalahanan. Kasi nandun na po sa puso niya yung kanyang totoo na paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? So yan po ang pangalawa, mga kapatid, na ating pinag-aralan, ang ganap na paglalantad ng tao sa harap ng Diyos, sapagkat sa pangalawang saknong, ang lahat ng mga bagay ay hubad at bukas, no, sa kanyang paningin. Number 3, mga kapatid, okay, pananagutan ng tao sa Diyos. Sapagkat, bakit? Sabi po dito sa pangatlong saknong, sa mga mata niya na ating pananagutan o pagsusulitan. Lahat ng tao ay mananagot sa Diyos. Okay? Nabubuhay tayo sa harap ng mga mata ng Diyos. Ang buhay ay may pananagutan sa Diyos. Kasi akala nila, wala na, no? Okay na ito, ang buhay na ito. Akala nila, walang Diyos na haharap sa kanila. Akala na wala ng Diyos na pababayaan na lang sila o okay lang itong buhay na ito. Hindi nila alam na merong Diyos na kung saan ay meron tayong pananagutan sa Kanya. Ang Diyos ay hukom, hindi lamang tagamasid. Okay? Bagamat si Lord tagamasid, kundi siya din po ay hukom. No? Romans chapter 14 verse 12, ano sabi po dito? Okay? Romans chapter 14 verse 12, babasahin po ni Nanay Lenny ang Romans chapter 14, no? Verse 12 po, mga kapatid. Okay? Nakita niyo na po, Nay? Ito po, Nay. Sa verse 12 po. Kaya nga mga bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ang kaniyang sarili sa Diyos. Amen. No? Totoo ba na ang bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Lord? Totoo po. Amen. Sinasabi po yan ng banal na kasulatan. Sinasabi po yan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Okay? Ang bawat isa magbibigay sulit sa Diyos. Malinaw po yan. Now, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Babasahin ni Sister Edna po ang 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sige po. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Amen. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harap ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Tingnan niyo po, no? May pananagutan po tayo sa Lord lahat. Ano man ang ginawa natin dito sa mundo, mabuti man o masama, haharap po tayo sa ating Panginoon. Lahat ay haharap sa luklukan ng Diyos. Number 4, panghuli po, yung application ng Ebanghelyo na ating binasa po. No, kailangan meron talagang application. Sa ating pag-aaral, mahalaga po yon, i-apply po natin sa ating mga buhay. No? Para ito po ay aplikasyon sa mga mananampalataya. Okay? So makita ko natin ang ating pinag-aralan kanina. No? Una, of course, hindi ka makapagtatago sa Diyos. No? Lahat po yan kasi lantad at hayag po sa ating Panginoon. Yan po ang dapat nating makita. No? Yan po ang dapat nating tandaan sa ating paglilingkod na ito. Makapagtatago ka sa tao, subalit hindi ka makapagtatago sa Diyos. Right? Ano pa? Mamuhay na may katapatan sa Diyos. Dapat mamuhay tayo na may katapatan sapagkat ito po ay nakikita po yan ng Panginoon. Hindi ka makakatakas sa Diyos. Okay? Di po ba? Ang tao, maglingkod man siya o hindi pa rin siya makatakas sa Lord. No? Ang tao, kahit man anong gawin po niya, ay hindi po siya makakatakas po sa Panginoon. Mamuhay ng may kabanalan sa Diyos.
No, yun po ang gusto ng ating Panginoon. Kabanalan, katapatan. Pag sinabing kabanalan, ibig sabihin matured, no? Maging ano ka, lumalago ka, maging matatag ka dapat, no? Sa pamumuhay mo sa harapan ng ating Panginoon. Mamuhay sa biyaya ng Diyos. No, although ang ating pamumuhay po ngayon, kahit na nabubuhay hanggang ngayon, dahil po sa biyaya ng Diyos, hindi po dahil sa ating lakas, hindi po dahil sa ating sigla, hindi po dahil sa ating mga ginagawa, ito po lahat ay biyaya po ng ating Panginoon. Matakot sa Diyos, hindi sa tao. Okay? Dapat matakot tayo sa Lord, no? Hindi sa tao, sino man yan, no? At yun dapat ang katakutan po natin, yung ating Panginoon, no? May paninindigan dapat tayo, no? Sa ating paglilingkod sa Lord. Di po ba? No? Kung ano mang sabihin ng mahal natin sa buhay ng tao, kaibigan, mahal sa buhay, anak natin, o kaibigan natin, o kamag-anak natin, ano mang sabihin nila, dapat meron tayong paninindigan sa ating paglilingkod sa Lord, no? Pag sinabi po na sasaklawin niya ang gawain ni Lord, aba hindi pwede kasi gawain ko yan ni Lord, tama po? So, katulad po kay nanay, no? Purihin po ang Panginoon, biyaya po ng Diyos, no? Lagi siyang gustong isama, no? Pero part po yan ng pagsubok, of course. Pero tingnan niyo po, sa biyaya ng Diyos, ay inuuna po niya yung gawain po ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, nanindigan si nanay, pinanghawakan po niya ang mga salita po ng ating Panginoon. Okay? Sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 15, no? Sa wikang Tagalog, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat na paraan ng pamumuhay. Tandaan po natin, tayo hindi banal, kundi utos ni Lord na tayo po ay magpakabanal. Utos po yan ni Lord, no? Walang banal sa atin, pero utos ni Lord, magpakabanal po tayo. So, 1 Corinthians chapter 4 verse 2, bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala, tayo bilang anak ng Diyos katiwala, ang bawat isa ay maging tapat. No, maging tapat po tayo dapat sa ating Panginoon. Revelation chapter 14 verse 7 sa wikang Tagalog. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ang lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Tingnan niyo po mga minamahal, no? So, ang Pantabangan Dam ba may bukal ng tubig? Meron po ba? No, hindi naman ganyan yan. Kung walang bukal ng tubig po yan sa bundok, tama po? Okay? So, malinaw po yan, no? At kung walang bukal yan, di madaling matuyo po yan, no? So, sambahin po natin yung ating Diyos, no? Na gumawa ng langit at ng lupa, at malinaw po yon, sa Lord po dapat yung ating, siya po dapat ang ating lulatiin sa atin pong paglilingkod na ito. So, pangwakas, itinuturo ng Hebrew chapter 4 verse 13 ang isang malinaw na katotohanan. No? Summary lang po ito, nakikita ng Diyos ang lahat, alam ng Diyos ang lahat, patulan ng Diyos ang lahat, may pananagutan ang tao sa Diyos, kaya tayo ay dapat matakot sa Diyos, lumakad sa katotohanan, mamuhay na may katapatan, magtiwala sa Diyos, hindi sa tao, mamuhay sa kabanalan. Mga kapatid, maaring magtago ka sa tao, ngunit hindi ka makapagtatago sa Diyos. Purihin po ang Panginoon, nawa